Sa mga nagtatanong naman, sa mga viewers natin, ito ay kumakarga ng 15 bloke pataas. So iyan lang yung pina-repair natin dahil hindi pa nga nakakalaot. Ito ngayon guys, pagka ito pinagawa nyo, pinakamababa nito ngayon ay 10,000. So, ito naman yung part ng hulihan. Ito malawak din guys. Oh. One click lang mga guys. Yan oh, ganda oh. So yan guys, yung palo natin kahapon lang natin ikinabit dyan. So yun mga ka-Egops, panibagong araw tayo ngayon at syempre panibagong vlog. Welcome to my YouTube channel, ka-Egops TV. So ngayon ang ating vlog mga ka-Egops ay itong bangka na ginagamit natin. At maraming nagtatanong at nagre-request sa ating mga viewers kung magkaano na daw ang halaga ng bangkang ito kung magpapagawa sila sa panahong ito. At kung magkano aabutin ang halaga. So iisa-isahin natin yan para may detalye natin ang lahat. Para magkaroon kayo ng idea doon sa mga kapwa natin ka-fishing at sa mga ka-viewers natin na gusto magpagawa ng ganito kalaking bangka sa taong 2026. Para may idea kayo kung paano nyo ito gagawin. So bago natin ipagpapatuloy ang ating pagbablog, hihingi muna ako sa inyo ng isang subscribe. Paki-subscribe naman mga ka-Egops. At sa mga bagong viewers natin, kung napadaan lang kayo, huwag nyo kalimutan mag-like and share. At syempre paki-pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na ating i-upload dito sa ating channel. Sa mapagpalang umaga sa inyo. So, uumpisahan na natin mga ka-Egops. Uunahin na muna natin yung mga ginagamit nating kahoy dito sa bangkang ito. So, nung ating pinabuo ang bangkang ito ay umorder tayo ng mga kahoy na talagang quality ang gamit, ang na dapat gamitin. So, nagkakahalaga yan ng 35,000. Isang na siya. Isang set na ating iginayak dyan sa bangkang iyan. So noon naman ay 35 hanggang 30 lang isang board pit ng kahoy. Dahil ito mga ka-Egops ay nasa 5 years na siya ngayon. So napakaganda pa rin kung titingnan nyo dyan. Oh. At mamaya ay sasampahin natin din yung loob. So ang kabuuhan ng mga kahoy na i-sinet up natin sa bangkang ito ay nagkakahalaga ng 35,000 noon yun, nung ipinagawa natin ito. So sa ngayon naman, nagtanong din tayo doon sa inoordera natin ng kahoy at taga kabilang bayan. So sa ngayon sa ganito kalaki ay nagkakahalaga na siya ng 50,000 yung isang set. Kasama na itong tarik, yung tumpang, yung kasko, yung mga kasukasuhan ng bangka, pati yung palo. So tapos ang board pit ngayon sa amin ay mga hardwood ay 45 hanggang 50 isang board pit. So napakataas na talaga ng mga bilihin. So ngayon ay uumpisahan natin sa kasko. So yan guys ay ang haba ng kasko niyan ay 8 meters, 8.5 meters ang haba ng kasko. Ito, yan ito. Tapos ang kahoy nito, yung bawol ay ito. Yung kalimutan ko nitong atipulo. Ito, kaskong ito. Tapos ang buka nito ay 25 sa loob, 25 ang buka. Tapos ang naman, itong roda, tumpang kung tawagin dito sa amin ay 8 feet
kuwan siya, 8 feet ang haba. Mats na mats lang siya sa ganito kalaking bangka. Tapos yung roda naman sa unahan ay kuwan yan, yung taas niyan, yung haba doon pababa ay 12 ang haba niyan. So available din dyan yung 11, pwede na, para di masyado mataas. Depende lang sa diskarte ninyo kung gusto nyo medyo mataas ang tumpang, yung unahan. Tapos yung parka naman yan guys ay kuwan yan, maabot na sa isang plywood ang taas niya. Medyo kuwan na yan, mataas na ang parka. Tapos dito tayo sa kabila. Isang plywood na mga kaigops ang kuwan ito, taas. Ito, umpisa dito. Yan. 48. Mahigit na sa pumapatak ito sa ng kuwan, 52. Ang taas, mahigit isang plywood. So tapos ang tarik naman ito mga guys ay 30 ang haba. Ito. 30 ang haba niyan. Tapos itong pakuko naman kung tawagin dito sa amin, ito, ang haba naman ito ay mats na siya sa taas ng bangka. Imamats nyo rin kasi para hindi baon pag sa dagat. Kuwan ito, 5 feet ang haba. Tapos ito naman ay 1.5 feet. Yan. Tapos yung palo naman natin sa taas, yan ay bawat isa, tatlo yan, ay 11, ay 12, ay 14 pala, 14 ang haba niyan. 4x4 ang laki. Tapos dito naman sa parting likod, yung parka nito ay estimatein nyo na lang kung gaano kataas. Isa, dalawa, tatlong dangkal. Pero ang haba yan 8, yung pinaka roda, tumpang. So tapos ang naubos nating plywood dito mga kaigops ay umabot ng 30 piraso. Kasi pagka ganito ang nyari ay kuwan siya, matakaw gawa ng kakating-katingin niya, no? Kung titingnan nyo, pati yan. So ganito lang kahaba ang isang plywood, puputulin, kaya maaksaya siya. Tapos lalo na sa pilot house mga kaigops, yan, maakuan yan, maaksaya sa plywood kasi putol-putol yan. Kaya ganyan ang gumastos tayo, maraming plywood dyan. So tapos nung ito ipinapagawa ko noon, ang bili ko lang sa plywood noon na 800. So ngayon ang plywood ngayon ay nagkakahalaga na ng kuwan, ng 1,000. 900 kuwan na lang, 5 piso na lang para mag 1,000 ang isang pirasong plywood. So tapos yung gamit nating pintura dito ay Seagull na epoxy, na may epoxy paint, yung catalyst. Ito yung gamit natin. Tapos yung gamit natin pako dyan ay galvanized na pako, pero matibay siya kasi ang tanso guys na gamit na pako namin dito dati ay umaabot na ng 800. So ngayon ay 1,000 na ang pako. 1,000 to 100, may 1,100, may 1,000, depende sa hardware na mabibili ninyo. So sa ngayon ang halaga nito mga kaigops, dahil ito ay inilista natin, ang tip ko sa mga nagpapagawa ng bangka, mas maganda na ilista nyo lahat ng mga ginastos nyo para alam nyo ang sumatotal, lahat ng pera na ibinudget nyo sa bangka.
So ito noon ay umabot ng konting-konti na lang sa 500,000 nung ipinagawa natin kasama na yung labor. Kasi ang laban noon ay kuwan pa, per plywood. So ngayon tumaas na. Kasi kuwan siya, pakyawan na ang laban. At siyempre nagtaasan na rin yung mga bilihin ngayon, lalo-lalo na yung diesel. So apektado lahat ng mga bilihin. Kaya ito ngayon, kung magpapagawa kayo ng ganito kalaki, ay pinakamababa na yan ay 600,000 sa ngayon kung magpapagawa kayo. Yan yung presyo ng bangkang ito, aabutin ng 600,000. So bukod pa dyan yung mga isi-set up nyong radyo, antena, GPS, battery ng bangka, kuwan pala yun, labor, basta kuwan gamit sa bangka. Kasama na doon yung kuwan, yung makina sa 600,000. Tatanggalin lang natin yung radyo, GPS, tsaka yung mga gamit pa dyan na mga storage, yan, basta bangka pala yung makina. Yun na yung nagkakahalaga ng kuwan, ng 600,000. Sa mga nagtatanong naman, sa mga viewers natin, ito ay kumakarga ng 15 bloke pataas. Depende sa yari ng storage nyo. Depende sa lalagyan ng mga yelo. Diyan yung mapabatayan. Pero yan, hindi bababa sa 15 bloke. Goods na yan kung nagpipishing kayo sa Pacific. Dahil yan ay aabutin na ng 10 days. Yung 15 bloke na yan. Depende sa kwan, depende sa tagal nyo sa laot, at saka depende sa kain ng isda. So ngayon ay sasampahin natin sa taas, mga kaigops. Oh, yeah. Dahil nagpa-repair nga pala tayo dito sa bangka. Yung kwan niya, yung palo, nagpalit tayo ng palo. Tapos yung takip ng kuberta. So yan yung aming panday, si Kuya Tinoy. Yan. So pangalawang araw natin na ipinapagawa itong bangkang ito. So yan lang yung pina-repair natin dahil hindi pa nga nakakalaot. So dati kasi yan nandun sa baba. So pinadagdagan kasi natin yung pandagat niya. Tapos ang buka naman ito ay kwan. Abot dito ng 4 feet. Oo, 57. Yan o. Halos kulang 5 feet ang buka. Yan o. Yung sakto niyang sukat nasa 56 mga guys. Yung buka. Kasarapan na yan. Kasi malakas din kumarga yan. Tapos kumakarga tayo dito ng bato na nasa 30 hakot hanggang 40 sako. Tapos yung diesel natin na 1 drum pag nagkukonsumo. Tapos yung mga tubig 10 container. Kaya doon sa mga viewers ko na nagtatanong, sa bangkang ito ay kasarapan ang laki nito pag Pacific. Pag laot talaga dito sa area namin. Ayan yung taas niya oh. Tapos ito naman yung storage, yan. Ito ngayon guys, pagka ito pinagawa nyo, pinakamababa nito ngayon ay 10,000. Kasi kailangan babalutin nyo ng epoxy talaga para hindi mabaak. Mahal na rin pati ang estero. 10,000 pinakamababa nito. Ito kalaki. So punta tayo doon sa likod. Yeah. So nagtanggal tayo dyan ng harsya. Ayan. Inuutay-utay lang natin dahil nga sa hindi pa tayo nakakapag-fishing. Dahil malakas ang amihan. Kaya tambay ang mga bangka. So ito muna ang ating pina-repair. Yan. Doon sa nagtatanong nga pala sa lugar namin, nandito kami sa Baler, Aurora. So nandoon yung ating isang bangka, si Boy Johan. So ito naman yung part ng hulihan. Ito malawak din guys oh. Janggas kasi ang yari nito. Yan. So tapos ang makina naman ito para doon sa mga bago pa lang na napadaan dito sa ating
kuan napadaan dito sa ating channel ay Isiki. Ayan oh, yan. Double engine. Pero swak na swak dito yung 4DR5. Yan dyan, yan ang mga kaigops yun. So ito naman ay nasa 3 laot pa lang. Kung nasusubaybay nyo yung ating vlog ng mga nakaraan, ay doon natin ito binili sa Evangelista sa May Quiapo. 3 laot pala ito mga kaigops. Ang makina naman ito ay nagkakahalaga ng 30,000. Depende sa mabibilahan nyo na tindahan. Kasi ang unang offer sa amin nito ay 38. So nakuha natin sa pakiusapan kaya sa 30,000. So pero ito at siyempre isiniset up pa natin sa plataforma. Gagawa tayo ng base, tambutso, stainless, yan o. Ay gumastos din ito guys ng nasa 45,000 kasama na yung pasahe punta Manila at saka yung bayad dati sa mekaniko. So yan nga pala ay Isiki na 393. Yan, surplus Japan. Napakatibay ng makina yan mga kaigops. Kung anong tibay ng 4DR5, siya rin yan, garantisado na natin yan. Kasi almost 20 years na tayo na gumagamit ng ganyang makina. Yung isang makina natin yan, yung kaunang-unahan natin guys, yan o, yan, pangunahan. Kasi ito dati dito ay 2 piston. So pinarehas na natin mag 2 piston yan, ay 3 piston. So with, yan, starter. Ito yung switch nya. Tayo lang din ang nag-wirings nito mga kaigops. Kahit pa paano ay nagtanong-tanong tayo sa mekaniko. So nabigyan tayo ng idea. Panda rin natin. Oops. Napaka-smooth. Yan o. One click lang mga guys. Yan o. Ganda o. Yan. So, depende lang sa alagaan ninyo pagka kayo talaga mag-set up ng ganito kalaking bangka, ay lalo kung ipapadala nyo, yung tip ko lang sa inyo ay kailangan lagi nyo i-check ang makina. Kung malinis, dapat lagi naka-spray para matagal kalawangin. At syempre kailangan tulungan yung kapitan, hindi yung iaasa lang mga kaigops, kasi mahirap pag ganun. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay yung kapitan ay walang gawa, kaya kailangan talaga ay yung may-ari tinutulungan din yung kapitan doon sa nagdadala para hindi mahirapan. So yan naman yung ating pilot house. Gearbox din ang gamit ito. So ito yung radio natin, o yan, nakabalot pa. Lilipat tayo dito sa may parting unahan. So yan guys, yung palo natin kahapon lang natin ikinabit yan. Sabay pintura. Bibili pa tayo ng epoxy ano. Kasya pa naman siguro yan, uwi ako mamaya. Oo. Tapos yung plywood ng mga kaigops. Oo. Kukunin ko muna yung plywood. Tapos naman na tayo mag vlog dito sa taas. Oops. So ito nga pala yung panlagay natin na dalaydayan diyan sa palo. So pininturahan natin ito kahapon. So ayan, tingnan natin guys sa malayo. Maporma yan, lalo na pag na baguhan na natin ng pintura. I-repeat na kasi natin mga kaigops yan para isang gawa. Oh. Yan.
So yun, maraming salamat sa mga viewers at sa aking mga subscriber. At sana nagkaroon kayo ng idea kung sakasakaling magpagawa kayo ng bangkang ganito kalaki. Lalo na doon sa mga viewers ko na nagtatanong kung magkaano na ang halaga ng ganitong bangka kung magpapagawa sila sa panahon ngayon. So yun mga kaigops, maghanda lang kayo ng 600,000 basta brand new na ipapagawa nyo ang bangkang ito. 600,000 talaga yan, o sumubra man ng kaunti, depende sa setup ninyo kung talagang papagandahin ninyo. So sa nagtatanong nga pala, nandito kami sa bayan ng Baler, province of Aurora. So yun, hanggang sa susunod mga kaigops, maraming salamat at abangan nyo na lang ang kasunod na ating vlog. God bless po.